niyo po. Wala na po ma-upload. Rich Falcon. Pakisuporta po. Rich Falcon TV. Subscribe po natin. Kuya Rich Falcon. Rich Falcon TV, napakasipag po. And maasahan po talaga. One call away din po. Kalingap partner. Okay. Rich Falcon TV. Shout out mga kalingap. God bless. Ayan, nandito naman tayo kila Kuya Ruel. Kalingap, isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kalingap. Nandito naman po tayo muli kila Kuya Ruel. Update po tayo sa kanila. At nandito po tayo sa kanilang taniman, sa kanilang sitawan. Grabe. Ayan, nagbalag na po sila at mga ilang araw na lang mula ngayon ay sa tingin ko pwede na pong mangoleksyon ng mga bunga dito. Ayan, at nakikita natin sa ating likuran. Ayan si Ate Helen na kasalukuyang nagbabalag po ng kanyang mga sitaw. Ayan, sa mga hindi pa po nakadikit sa atin, please do like, share, and comments lang po sa ating mga video kay Rich Falcon TV. Ayan, don't forget to hit the notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga videos. Ayan, no, ganda na ng balag, ganda na ng mga sitaw, ganda ng kapaligiran, green na green, ganda rin ng bahay. Ayan. Po kami mag-ikot-ikot dito at tignan po natin kung nagawa na po yung kulungan ng baboy. Dahil nga po, di ba naipangako po natin kay Kuya Ruel na mula dun sa inahing kong nanganak, na inahing baboy na nanganak ay bibigyan natin siya ng isang baboy para po kanyang alagaan. At kung lumaki at maibenta niya, ay meron po siyang pampuhunan sa kanyang business dito sa paggugulayan. At ang bilin lang natin ay pagka nabenta, bili agad ulit ng isang baboy para may pang-ikot ulit sila. At yung sosobra ay pwede na po nilang gamitin para sa kanilang paghahanap buhay. Kaya ayan, titignan po natin ang kanilang ginawang kulungan ng baboy. And shoutout po, samahan po nyo kami and support po Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlogs and Kalingap Rab. At syempre supportahan din po natin ang aking may bahay, Aljos Eagle. God bless po, magandang buhay. Kumusta ka? Tama po. Medyo matamlay Po kasakit po, 3 araw na po. 3 araw ka na mula nung nanggaling kami dito? Yung Sabado po, parang maano na po yung pakiramdam mo? Pakiramdam ko. Tapos nagtinda po ako ng linggo, ng hapon. Pag uwi ko, parang gustong-gusto ko maghiga sa malamig. Oo. Yung ngayon, hindi nagtagal. Mabuti nga yung pag-ulan, nandito na ako. Kung ako inabot ng ulan dyan sa may pagbalang kalsada, lalo na higit na mapasma po. Ayun na nga, oo. So, ibig sabihin, mayroon ka palang dinaramdam ulit ngayon. Baka nabinat ka naman nung, di ba, nung nakaraan may sakit ka din? Ano po ako, gusto ako po, pag nagkaroon pa ako ng sakit, gusto ko po, ayaw kong mapahinga ako, gusto ko gumagawa-gawa ka. Kahit meron akong nararamdaman, gusto ko para kilos-kilos ako. Ngayon, para pong inisip ko yung 3 sunod po kami tanda ng saging na sige akong angat na mabigat. Oo, baka napuwersa ka kuya. Oo. Siguro dapat nagpapahilot ka kaya, ano? Hindi po ko na pahilot na po. Ay, hindi ka nagpapahilot? Dahil maliit pa po ko sa hilot. Bugbog na sa hilot. So paano yan kung may may nalinsad o na sa mga buto mo, nilalagnat ka ba? Pag dadating po ng lapang tanghali, parang yung likod ko. Nanggigirabo po yung parang nilalagnat. So mahirap talaga yung dapat talaga kahit papaano kuya, medyo magpapahinga-pahinga ka rin talaga Hindi pwedeng tuloy-tuloy mabubugbog yung katawan mo sa lalo't meron ka pang nararamdaman ngayon. Ngayon po, iniisip ko po ang gawain ko po niya na sana po nakahanda na yung mga pagbalag po. Saka nagkaroon ako ng kunting karamdaman. Kaya nasagabal ako. So, pag natatanaw ko ang yung gawain ko, iniisip ko po yun. Nadidismaya ka tuloy. Parang kahit na may nararamdaman ka, gusto mong kumilos. Yan syempre nakakaawa rin lang naman kung si Ate Helen lang ang gumagawa, Ayan nga po, yung Lunes na hapon, pinirsa ko po yan na gawin. Oo nga daw, ikaw pa rin daw ang nagbalag niyan.
At siya lang ang nagtatali. Kami pa po nagkuha ng Mga kawayan. patulong ako sa kanya para Laking tulong talaga ni Ate Helen sa'yo, no, Kuya Ruel? Iba talaga kapag masipag din ang asawa, no? Ang laki ng tulong ni Ate Helen. Kumbaga, yon sa mga bagay na minsan hindi mo kayang gawin dahil meron kang nararamdaman, siya mag-aasikaso pa siya sa'yo, tapos gagawin niya pa yung mga ganyan, ano? So, maswerte ka pa rin dahil ganyan yung asawa. Napaka, supportive, no? Nagdadamayan po. Oo, nagdadamayan kayong dalawa. Ay, di bale, wag mo munang pilitin yung sarili mo, no? Kaya naman siguro ni Ate Helen, kahit unti-untiin niya lang din muna. Kasi kapag siya naman ang nagkasakit, masabay kayo, ay mahirap naman, ano? Kaya nga. So, ingat-ingat din tayo at kahit papaano ay siguro naman medyo may pa rin tayo dito na tiyaga tayo ng mga ginagawa kahit paunti-unti lang, wag masyadong puwersado. Mahirap magkasakit eh. Ako pag nagkakasakit din ako, parang ang laki nang nawawala sa akin. Pagka hindi ka nakalabas, hindi ka nakakilos, parang ang dami mong kailangang balikan. Ay lalo na ito, mas nakikipag-unahan sa atin ang damo. Di ba? Mabilis po. Mabilis sila tumubungay kasi naulan. Wala yung timing pang ulan na kainit. Kaya nga. Na ang problema natin dito, palit-palitan ang panahon. Minsan sa isang araw, mainit na mainit, tas biglang uulan. Pag malakas pang init, tas bibiglang uulan, yung namang mga tanim na apektaran po yan. So, di ba, din yun, parang napapasma din sila? Lalanta po iba. Oo. Kaya pala minsan kahit na alam mong umuulan, mayroong mga halaman tayo na parang naluluntoy. Minsan po, pag namumulaklak, yung mga bulaklak na nalalaglag din. Oo, yun nga. So, yan. Medyo nag-update lang ako, Kuya Ruel. Akala ko ay nakagawa na tayo ng kulungan ng baboy. Hindi kita napuntahan kahapon. Pasensya ka na kasi namatay yung isang binablog namin. Oo, kaya kahapon sabi ko, naku, inaantay ako ni Kuya Ruel doon kasi sabi mo mag-aantay ka. Kaya lang, hindi ko pwedeng pahindian dahil nga, yun eh, nanghingi sila ng tulong na kung maaari ay mapa-embalsa mo at saka maasikaso yung katawan ng asawa. So ayun naman, naayos naman na natin. Kaya ngayon nakapunta naman kami dito. Tapos sabi ko, baka nagawa mong mag-isa yung kulungan ng baboy. Mabuti yan at hindi mo pinuwersa yung sarili mo. Makakapag-antay naman yung baboy naman na yan ay nandyan lang sa bahay. So kapag okay na ang pakiramdam mo, tsaka na lang natin ulit gawin. Sabi ko nga po kanina, kung kaya ko na ngayon mag-angat-angat ng mabigat yung kahon. Wag muna. Wag muna at nakikita kita, matamlay pa yung na biglaan, wala pa makulungan. Hindi. Bago ka naman dalhin yun dito ay i-inform kita at saka titignan ko kung okay na yung paglalagyan. Kaya ngayon na alam kong may sakit ka, wag ka muna magpilit. Wag muna pilitin at nakikita ko na nanamlay ka o masyado matamlay, malamlam yung mga mata mo. Sakit pa po para pong natutumba-tumba po po. Baka kailangan mong maupo. Po. Hindi po gusto. Hindi naman. Kung nga po kung hindi po ako nilabasan ng pawis kagabi, basang-basa yung baro ko. Hindi ka muna babangon. Siguro hindi ako makabangon ngayon. Dahil hindi ako nagkain magdamag. Ang sinuporta ko lang po sa akin, yung yung malunggay na nilaga. So, ang pwede ko lang gawin sa'yo ngayon dahil di ka naman umiinom ng gamot at wala ka namang ibang mga kumbaga tinitake maliban dun sa mga gulay-gulay at saka mo. Siguro may gagawa ko sa iyo, maipag-pray kita, kuya. Okay lang ba? Ay, wala akong problem dahil sa Panginoon Diyos. Sige, ipag-pray kita, Kuya Ruel, ha? Ang ibang dapat na paglingkuran kundi ang Diyos. Oo, tama. At saka yung kagalingan minsan sa Diyos lang din nang gagaling yung kaparaanan, no? Kaya mas maganda pa rin talaga na sa Kanya tayo magtitiwala. Sige, kuya, pray tayo. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, maraming salamat po sa oras na to. Kami po ay lumalapit sa iyo. Kasama po natin si Kuya Ruel. At sa kanyang kalagayan ngayon, Panginoon, nakikita mo po yung bawat himaymay ng kanyang katawan. Ikaw po ang nakababatid kung alin pong parting ito ang mayroong karamdaman, mayroong hindi nagpapunction ng maayos. Hinihiling ko po, Panginoon, sa iyong dakilang pangalan na hipuin mo po, Panginoon, ang katawan ni Kuya Ruel at ang kanyang buong pagkatao, Panginoon. At hayaan po, Panginoon, na mahimasmasan
ang kanyang buong pagkatao, ang kanyang buong katawan upang siya po ay makapanumbalik sa kanyang mga ginagawa. At sinasaway po namin ang espiritu ng karamdaman sa buhay po niya at sa buong tahanang ito. At pinakakawalan namin ang espiritu ng Diyos na mayroong kapayapaan, kagalingan, pagpapala sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Ikaw po ang aming pinaglilingkuran. Sa iyo po namin hinihiling ang kagalingan, Panginoon. Salamat po sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ayan, nawa ay pagbalik namin dito ay ayos ka na. Alam mo, ako ganyan lang din. Minsan kapag mahina ang katawan ko, naano ko yung asawa ko, pag-pray mo nga ako muna. Yun lang din ang anak ko, pag-pray mo muna ako. Kaya minsan nagpapapahid ako ng langis habang nagpe-pray para kahit paano, kasi di ba yung langis ay ginagamit naman ng Diyos na instrumento para sa kagalingan. Wala lang tayong langis ngayon, kaya si Lord na ang bahala. Kuya Ruel, kahit paano makapagpahinga-pahinga ka pa rin, ano? Yung kulungan ng baboy, hayaan mo lang muna. Kapag maayos ng pakiramdam mo, tsaka na lang natin dadalhin dito. Ano? Para kung sakaling maayos na yung pakiramdam mo, magagawa na. Pagka nagawa na, tsaka natin dalhin dito. Huwag kang ma-pressure, ha? Huwag kang magmadali. Tawag dito. Huwag mong pilitin yung sarili mo pag hindi kaya. Okay? Ayan. Salamat, Kuya Ruel. Salamat din. God bless you. Ayan, oh. Ay, nakapagbalag na sila ng sitaw. Ayan, nagbabalag pa si Ate Helen, oh. Oh, grabe. Ang dami. Ate Helen, ikaw lang nagbabalag. Sipag talaga si Ate Helen. May sakit pala na ulit si Kuya Ruel. Nagkasakit ba yung isang araw? Yung kahapon? Kahapon? Kasi nagtinda nung huli ng saging. Oo. Siya man lang pati nagtinda. Sabi niya hindi daw niya kakayanin. Pagdating nga, alin sa pagtinda. Sama ng pakiramdam niya. Sama ng pakiramdam niya. Sabi niya sa akin, lagaan ko dahil sita. Ay yung gulay. Oo. Yun naman ang ginawa ko. At hindi naman niya inom ng gamot. Mahirap din kapag may sakit si Kuya Ruel, ano? Ikaw, wala po akong nagagawa. Ikaw lang masyadong naano sa hanap buhay. Ako lang dito. Sabi ko naman niya sa sarili ko, naku, ano naman ang may sakit naman sakit ka naman, paano naman tayo? Pang araw-araw natin, saan tayo kinukuha? Kaya ako man lang din nakahanap. Konting ingat lang din at baka mamaya ikaw naman ang bumigay. Ako man po pag may nararamdaman ako, ginagamot ko agad ay sarili ko. Mabuti at marunong ka. Hindi po naglalala. Kasi alam mo kung hindi ka marunong sa sarili mo, babagsak at babagsak ka. Yun na nga eh. Ay, sino nagbakod nito? Siya din po, pinabakod ko lang sa kanya kasi bawal ako kahoy. Oo. Hindi pa ko ligit ako nagagawa ng ganito. Anong nalaygate ka, hindi na pwede. Hindi na pwede. Ayun po, nakabalag na yung sitaw nila, oh. Dito sa likod bahay. Sabi ko, anong anak ko sa lalaki? Loy, ikaw lang man lang ang nakakatulong sa atin. Ikaw ang bahala, nakita mo naman si papa mo. Sabi ko nga, i-text ka. Para malaman na may sakit siya. Nawama din ako sa kanyang, iwan ko siya. Para kutinda. So, ito na lang muna. Dami rin, oh. Kung naman po pagtinda, hanap buhay, hindi ko naman siya maiwan. Nakahiga lagi. Nagpayat na naman nga ay. Mabilis pumayat pa naman si Kuya Ruel dahil di nagkakakain ay. Hindi, kagabi po, magdamag, hindi siya nagkain mo lang, alas 11 ata nagkain. Tapos, hanggang magdamag, hindi po talaga siya nagkain. Kaya pumunta kami dito, kala namin, nagawa na yung dahil kahapon, usapan namin, gagawin yung kulungan ng baboy. Sabi ko, tignan natin, baka nagawa na kasi di tayo nakapunta kahapon kasi yung binablog namin sa labo, namatay naman. Kasi bakit may sakit po? Hindi, na high blood yan, parang sinumpong ng atake. Parang atake daw. Kaya maghapon kami dun, pinaasikaso namin yung burol, yung katawan, ayaw imbalsamuhin kasi wala pang bayad. Kaya ayun,
ano kami doon. Dito pa man pag namamatay, hindi pwede ni ibang samal. Kasi doon sa amin pag namatay, ngayon ka namatay, bukas ka ililibing. Ganon kabilis. Ganon ang patakaran doon. Pag namatay. Pag namatay ka ngayon, bukas ililibing. Kaya nung nangyari nung mamatay ako noon, hindi ako linibing kasi mainit ito ko. Talaga? Mamatay na ako noon, dinanasan ko na po mga mamatay. Talaga? Kasi nung, hindi ko alam yan. Ngayon ko lang narinig yung kwento na yan. 10 anos pa lang po ako, namatay yung tatay ko. Tapos linayasan kami yung nanay ko kasi siyempre nabalo siya, masakit ang loob po niya. Nagkasakit po ako, sa balibasa kong tatay ko siya. Mahal niya ako, ginawa kong prinsesa, hindi niya ako pinapagawa, kahit surog lang ako. Kaya yung namatay siya, dinamdam ko siya. Tapos nung nagsambuan na bago siya namatay din po ako. Hanggang kung namamatay pa, ito ang lalamunan, masakit. Ay, ganon? Masakit po yan. Tapos po, 3 araw ako nakaburol. Yung dibdib ko hindi po lumalamig. Lagi lang mainit, kaya lang ang malamig. Buti hindi ka inimbalsa mo. Kung inimbalsa mo ka, tigo ka na. Hindi man pa man daw uso nun ang balsamal kasi malayo ang sa inyo? Ang 2 araw ang lusong bago ka makadating sa syudad. Kaya hindi ka po pwedeng sabing mamamatay ka. Lilimigin ka na agad. Hindi niya ako linibing doon noon kasi sabi na mainit pa. Mainit pa daw, baka daw mabalik. Kaya ang dinanasan ko po nung namatay po ako, Kuya Riz, alam ko nagdaan pa ako sa pero meron din na anak ko Bulaklakan. Tapos pagdating ko doon sa pinakadulo, parang hagdan siya. Umakit ako sa taas. Tapos yung maputing lalaki maputi lang po talaga siya. Yung pakpak niya nakaganyan. Tapos yung itim na lalaki, bawat isang pakpak, 2 dupa. Yung po siguro sinasabi niya si Satanas, po. Tapos pagdating ko doon sa pinakadulo, sa pinakahangganan, kumabit ako sa hagdan ng ganito. Parang nagbuka siya. Sabi ko ganun. Ba't ganun? Tapos nakita ko, may nakaupong lalaki, abot dito, abalbas. Binuksan yung bagang libro. Yan ang sinabi sa akin, wala ka pa dito, bumalik ka na muna. Pagbalik ganyan ko, tumakbuhan naman yung mga tao, lumuksa sa mga bintana. Nagkatakot po talaga sila. Natakot sila sa'yo, kala multo ka na. Sabi niya sa akin, sabi nung nanay ko, anak, malawig daw ang buhay ko. Ilan taong ka na ngayon? 45 po. 45. Ilan taong ka nung namatay? 12? 12 anyos. Baging Rosong 12 anyos po ako. Bali 33 years ka nang nabubuhay. Tapos nung hindi na po ako nakakauli sa Surigao, sabi ni Mama, wala na daw ako, patay na. Binalita naman din akong patay naman din ako. Tapos bigla kang umuwi. Nag-usap po ang cellphone. Kasi noon, wala pa naman po baga cellphone. Oo nga. Na may cellphone. Nagbili yung anak ko ng kipad-kipad lang kasi iyon ang unang cellphone noon. Kipad, wala pa man ganyan. Tapos, tinawagan ko yung kapatid ko. Nabigla sila. Bakit nabuhay ako ulit? Matibay ka talaga. Sabi nila siguro, no? Patay na daw po ako. 10 taon na daw akong namatay. Sabi nung nanay ko. Nagulat na naman sila. Buhay mo. Hahaba pang buhay mo. Sabi tapos nandito ka pa sa kabukiran. Tapos marami pa pong nagiinit sa akin. Maraming naiinis sa vlog. Kaya mo na yung sa vlog, matagal naman na yon. Ngayon hindi, marami nang natutuwa sa inyo kaya. Marami na po natutuwa. Oo, kasi nga nakikita nila yung mga ginagawa ninyo. Tapos ang sweet-sweet ninyo ni Kuya Ruel. Tapos ang sipag ninyo magtanim. Tapos na yung bahay ninyo. Kaya marami nang natutuwa sa inyo ngayon. Hindi na kagaya dati. May mga naiinis man, yun dating-dati lang yun. Pero yung mga tao ngayon, hindi na sila ganun. Hindi na. Sabi nga nila nagbago na daw kayo. Ay naku, hindi ko naman magbago, matanda na. Matanda na, maputi na ang buhok. Kailangan talaga magbago, Kailangan po, sabi ko nga sa kanya noon, talagang talaga siya sa akin. Mahigpit. Mahigpit siya sa akin noon. Kahit man lang po magpalingki, hindi niya ako pinapapalingki. Kahit magtinda man po ako, hindi ako pinapatinda niya. Pero ngayon, hindi niya ako pinapayagan na magtinda, pero hindi lahat. Oo. Tinutulungan ka pa rin naman, di ba? Natutuwa nga kay Kuya Ruel kasi tinutulungan ka magtinda, tinutulungan ka magtanim, tinutulungan ka maglaba.
Kasi naman po, simula po talaga sa simula, yun pong lalaki po talaga, hindi po yung nagpapalaban yung baro. Ah, talaga? Hindi po yan papalaba. Siya naglalaban ng baro niya? Siya po naglalaban yung baro niya. Hmm. Kahit noon pa, hindi yan napalabas sa akin ng baro. Bakit? Ewan ko sa kanya. Kasi para daw hindi niya ako mahihirapan. Hmm. Hindi po siya lang siya nagpapalaba. Ah, sariling laba talaga Opo, pala sabi siya. ng laban niya. Kasi ako mga anak, siya nalalaban ng baro ko. Pero sabihin mo mapalaba sa akin, hindi. Hmm. Ganyan po talaga siya. Hindi siya nagpalaba. Dami pang itatali, ano? Makunti na lang po, yan lang oh. Hmm. Ito naman lang oh. Kunti na lang oh. Akala namin na ayos na yung kulungan. Okay lang yun. At least magpagaling muna siya. Yung baboy naman nandyan lang. Pwede ko naman nga ding alagaan na lang yan doon. Awa nga niya ako sa kanya kung paano po. Kung hindi man maaalagaan dito, pwede ko naman alagaan doon. Hindi po, namalagaan ko po yun dito. Hmm? Kaya ko pong alagaan dito. Kaya mo, pati pagkain. Opo. Hmm. Sige, basta gawan nyo lang ng kulungan. Wala namang problema. Ano ko po. Kaya itong kasama ko nga si Lisil, si Laurie. Hmm. Ano man lang din magpapakain para kanino papakain yung baboy. Oo nga, sabagay. Birang bata yan ay nalaga, binantayan ko, pinakain ko. Sabi no, may mga ampalaya pa oh. Ano po, 10 isang tali ganito sentro. Talaga. Malalaki daw niya oh. Mabili yan sa akin ganyan. Hmm. Magpako. Babalik pa nga bukas na kasi ang libing nung namin, nung binablog namin doon na foreigner. Ay, foreigner po? Oo, yung binablog namin dati pa, sa may labo. Hindi po yung nag-foreigner nagpunta dito? Ay, hindi, iba yun. Ah, hindi po yun. Kala ko po, hindi po inatake na high blood yung foreigner. Ay, naatake din. Pero siya parang, ang sabi nila parang, Ano po? sakit sa puso yata. Ay, puso. Alam mo, sakit sa puso. Madali man lang kung kaya makuha eh. Hmm? Madami gamot po ako dyan, herbal lang din nga. Pino po, yung una po talaga, naninikip yung dibdib ko. Mm. Pero gumakong pamamaran po. Nagagamot ko din po. Ay, ano yan siya? Sa dahon mo lang tinatalian? Dahon. Hindi sa katawan? Hindi po, kasi pag tinalian mo yan, matitiip siya. Mm. Herbal lang nga po. Ang gamot ko. Sa ano pala natalian? Ako nila tinalian ko sa katawan ay. Eh, mahihigot man yun. Kaya nga, nabunot nga nung nung naglaro yung aso, nabunot pati yung halaman. Pati ugat. Sinakatali sa katawan. Kahit po yun sa baka na pipili, nagagamot ko po yun. Mm. Kaya ako magawa ko ng herbal. Ipapakita ko po sa vlog kung paano magawa. Kaya nga. Madali lang po yan. Gawin. Ayan po mga kalinga po. Ang dami ng naitali na yung mga sitaw. Mga ilang araw na lang po ito ay maaanihan na ito ng bunga, ate? Mahal po ba ang sitaw ngayon? Oo nga ay. 100 po isang kilo. Sa amin na din. May sitaw na din kami, ganito na din, nagapang na. Sitaw at saka yung okra namin, dami. Marami pa nga akong pantanim po dyan. O yung binili ko na pantanim ninyo, hindi pa natanim. Hindi pa natanim Hindi pa po. Yung binili ko? Hindi pa po. Inaskas po baga. Yun naman ito sa daming tatanim. Ay, tama-tama po. Dumating kami dyan. May? Pabdero kay Arlena. Yung paborito niyang langka. Langkang hinog? Ilang ka po dyan nagkahinog. Gusto na nga sumama sa amin sa Antipolo yun eh. Arlen? Doon. Baka daw iwan daw. Baka daw po dalhin mo po na si Arlen sa Antipolo. Baka daw po iwan po doon na hindi mo pababalikin. Umuwi ba si Lauren dyan? Uwi na pa yung isang araw dito. Nandyan na sila nakatira? Hindi po, wala. Uwi yung dito, nagpabunot yung ngipin. At ma-duty na daw sa SM. Gusto nga sumama sa Antipolo. Doon na lang daw siya mag-aral. Sabi ko, syempre magpapaalam ka muna kung papayagan ka. May purpose ba po yan dito?
Kapag nag-aral naman siya, pwede pa naman yun. Kasi card naman yata ang tinitignan, ano? Si Arlene po, kung ano po, masipag po mag-aral yun. Matalino pong bata yun. Kaya nga eh. Eh, ang problema, na-absent siya dahil sa, minsan man po, wala akong pambigay po sa kanya ng pambaon. Oo. Kaya po, minsan nagtitigil man din siya. Eh pag dun sa amin, hindi yan matitigil. Kaya lang, syempre. Kahit hindi mo po inutusan, nagawa, pero si Judy nako. Si Joby hindi pa nauwi. Nag-uwi na si Judy, umalis naman din, pumunta na kay Perle. Ah, sa San Felipe naman. Po, andun naman siya. Nag-iikot ah. Kaya hindi mo nga ni masana bata na yun pag patrabaho sa bahay. Eh gusto pa man pumunta doon sa pinsan, sa Samar. Ayaw naman nung pinsan at gusto niya ito po naaasahan po sa bahay. Kaya nga. Hindi utusan. Eh kasi sabi ko si Arlene, para may makakasama sila Ate Aljaz niya doon sa Antipolo. Tapos kung makapagbantay-bantay ng bata, at least kahit papano magkakaroon siya ng allowance po. Eh gusto man sa kanya nung bata. Sino po yung Si JC. Gusto po ng bata? Tontuwa sa kanya si JC. Ayan na naman. Ayan siya, nagtago na naman siya. Ano yung kinuha mo? Matapakan mo yung No, ba't diyan ka may CR ka na doon Kala ko diyan ka pa madumi, may CR ka na eh. Nahihiya ka na naman. Kasi naman sa Ikaw din, wala ka pang pambili ng gamit. Dapat nga mag-shoutout ka dito. Sabi mo, shoutout po. Shoutout kayo Kuya Ra, bilhin ako ng gamit. Sa kabag. Malapit na pong pasukan namin. Kasi shoutout mo kayo Kuya Ra, para bilhin ka ng sapatos. Kabag. Ito, wala pa pambili sa iyo. Kung alam po makakuha ang kwartos pera sa paano kung wala? Anong oras na ba? Ang dami nilang paninda ngayon, mga santol. Tapos binigyan kami ng langka. Wow, ang tamis ng langka po. Thank you, Ate Helen. Ang tamis ng langka. Dami nilang santol. Ano pa mga paninda nyo dyan? Avocado. Ito nga po dati po Hindi pa? Hindi pa nakakapako. Ayun avocado. Ito po, avocado. Bibili mo po. Ayun Ate Agnes, bili mo sa akin ng senyorita. Para may pambili akong bigas. Ang ganda ng avocado, kinis. Yan po. Yan po mga paninda nila. Para hindi pa nahihinog po. Hindi ka pa nakakapamako? Bakit? Nahapunan. Nahapunan ka. Ayan meron na naman bagong ani na senyorita. May na naman kakainin na naman si Si Nakita na naman niya yung saging. So ayan po mga kalingap. Kaya lang nakaubos ng saging na binili namin dito? Ginagadgad po pala nila yung santol para gawing yung ginagataang santol. Ayan po gagadgad sila. Ano yun? Ginadgad na 5 kilo? Ginadgad na yung 5 kilo? I-deliver lang? Deliver 80. 80 pesos ang kilo? Aba, maganda rin palang presyo, no? So, yan mga kalingap. Update po sa nila Kuya Ruel. At meron po siya dito mga bininhing mais, nagbunga na. Alam niyo po nung nakaraan inani namin yung mga bunga ng kalabas. Pero ngayon ang dami na naman bunga.
Tapos itong mga sitaw na to malapit na namang gumapang. Parang kailan lang na lumipat sila dito, kakaunti lang ang mga, wala nga tanim dito maliban sa mga gabing tinanggal. Pero ngayon tingnan nyo, ang malunggay, grabe, ang taas. Mga sitaw. Ang mga saging. Ang daming naaani mga saging. Palit-palitan lang yung kanilang tinitiba. Minsan ay saba, minsan ay latundan, minsan naman ay senyorita kagaya nito. Kami na po ang bumili ng senyorita dahil po yung aming baby ay mahilig sa saging talaga yun. Minsan yun nagwawala pagka walang a. Ang kanyang tawag diyan ay a kasi nakikita niya yung napapanood sa sa TV. Ano yung dalang ano yun? Si Blippi yun, si Blippi. Yan before tayo, may mga unggoy naghahabulan ko. So yan, meron tayong biniling Tapos yung avocado. ayan, pati yung avocado. Sana Ay, ano po, may butas. Doon po sa sa motor. may bago kayong tuta Kaya lang yung panali ng tuta, parang panali ng kalabaw. Baboy. Tuta pala siya, pero yung panali niya, panali na ng baw. Wala akong panali eh. Yan na lang. Sayang po. Bakit na tinatangit dito? Siyempre, makulit. Nagtakbo kasi. Takbo. Bahay na, hindi na naka-ukbok-ukbok yung sitaw pa paano nila. Maraming salamat po, isang mapagpalang araw po sa ating lahat at nag-update lang po tayo dito kila Kuya Ruel. Maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta at nanonood sa ating mga videos with regards po kila Kuya Ruel. And yun pa rin po ang problema nila na magkaroon sana sila dito ng tubig o ng water pump para po hindi po sila hirap. Lalo na po silang hirap ngayon kung kailan maulan, mas hirap sila sa tubig kasi nga po ay madumi ang lumalabas ng mga tubig at nagiging kontaminado, no? Dahil nga po yung balon na iniigiba nila ay napapasukan ng mga tubig ulan, dumadaan sa mga lupa at yung mga bakterya na nasa lupa ay napupunta po dun sa loob ng balon na iniigiba nila. So ngayon mas higit kailangan talaga nila ang pump. So sana po ay matulungan natin sila. Ako nagpe-pray na sana po ay pagpalain ng Diyos yung ating channel para kahit papano unti-unti ay makapabili tayo ng mga materyales para po sa kanilang patubig. So yan, sa mga merong pong bukas sa palad na nakakakita ng kalagayan po nila, sana po ay matulungan natin sila, Kuya Ruel. Marami pong salamat, God bless, magandang buhay, and shout out po sa lahat ng ating mga sponsors, sa mga supporters, silent viewers, kalingap, at sa lahat ng ibang mga team na sumusuporta po sa atin. God bless you po at magandang buhay.